0263. Ugnayan ang iyong masa mula sa puso ng AFP. Mga kababayan, kami po sa National Statistics Office sa pamumuno ng aming butihing Administrator, Carmelita N. Ericta, at Regional Director Lourdes V. Homicilio ng National Statistics Office National Capital Region ay naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga bagong batas ng talang sibil at mga datos ng estatistika. Makakaasa kayo na aming paghuhusayin at pagtutuunan ang inyong pangangailangan ng maayos, mabilis at dekalidad na serbisyo. Ugaliing makinig sa programang Anghel ng Masa ni Mistina Clemente dito sa nag-iisang himpilan ng Kawan ng Bayan, ang DWDD 1134 kHz AFP Radio. Ako po si Miss Dorotea Lilia Ramos Nuesca ng National Statistics Office, National Capital Region, District 5. Maraming salamat. Taong hindi pa narehistro, hindi makapag-aral at makapagtrabaho. Tino Shuttle Clemente dito po lamang sa Armed Forces Radio, 1134 kHz tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes sa programang Ugnayan ang iyong masa mula sa puso ng AFP. Ang pagtulong sa kapwa kailan may walang kapalit. Sa busilak mo na puso di pinagkakait. Buhay mong inalay sa kapwa ay pag-ibig. Ang mga may problema ay iyong nadarama. Ang sa'yo ay may lumapit, pakikinggan mo siya sa bawat dumating na pagsubok, may pag-asa. Anghel ng masa, dulot mo sa kapwa ay ligaya. Kaming igip sa luha, papaon mo'y saya. Anghel ng masa, subok ka sa amin ay ginhawa. Dahil sa tamis ay iyong nadarama. Ma'am Tina, idol kita. I love you. I love you too, Pauline. Mahal na mahal po namin ng lahat ng mga kababayan namin Pilipino, pati na mga hindi namin kababayan na nasa ibayong dagat, katulad ni Ma'am Tina Shuttle Clemente. Mahal na mahal po namin kayo, ma'am. Magandang Miyerkules sa ngalan ng ating anghel ng masa na si Ma'am Tina Shuttle Clemente. Ito po ang inyong lingkod, Michael Datuin ng LaGuardia News. Muli pong nagbabalik sa inyo sa Himpapawid sa 1134 kHz DWDD.com.ph, kung sa live stream DWDD 1134 sa Facebook at Katropa hashtag kung sa Twitter. Ano ang tawag ng isang junior katropa rito? Ibong pipit. Yan. Muli po tayo magkakaroon ng isang magandang talakayan patungkol sa mga campus security and safety. Of course, hindi po tayo phone patch. Hindi po tayo remote telecast. Ngayon po, siya ay live na live. Hot and willing. Ang campus expert ng bansa, of course, ang ating walang diliti ba kung hindi si Sir Enrico de Guzman, ang kasama ngayon sa programa nating Anghel na Masa. Of course, siyempre, hindi naman tayo magpapapigil kung tayo'y sasamahan, dadagsain at bibisitahin ng mga magagaling na mga OJT mula sa UMAC at
sa Caloocan University. St. Joseph College. Yon, St. Joseph. Ito yung sa Quezon City. Wow, okay, St. Joseph College. Brings back memory, Ana, no? Okay. Kasi diyan kami una nagkakilala ng aking better half. Talaga, ha? Yan, siyempre, of course. Hindi na kailangan marinig yan ng ating mga tagapakinig. Of course, binabati natin ang mga kasamahan natin sa industriya ng seguridad, pati na rin sa safety, lahat ng driver, taxi driver, bus driver, driver ng mga forklift, driver ng mga hoplift, pati na rin sa lahat ng driver sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa inyong lahat. At of course, yung ating mga security guard dyan na nakikinig. O, nagjo-duty ba kayo? Gamitin ng 5 senses sa pagbabantay. At, yan. Ana, ano ang ating mga magagandang mga bagay-bagay ngayon aside from kay Sir Rico? Siyempre, ikaw, yan, oo nga naman. Yun ang nakakalimutan ko, sabi ko na nga ba eh. Siyempre, alam ni Ma'am Tina. Ma'am Tina, okay, pinagbigyan ko na ha. Yan, si Ma'am Tina ay nasa California, of course, at siya'y malapit ng bumalik. Palakpakan naman po dyan! Di ba? Parang ayaw mag-play nito, Hana. Okay. Siyempre, sige, eto na sila. Unahin muna natin sa ating mga estudyante na mula sa University of Makati. Magpakilala tayo at tayo'y bumati sa ating mga tagapakinig ng Anghel na Masa. Go, Mai! At ayun po, magandang hapon po sa ating mga listeners ng Anghel ng Masa. Maraming salamat po sa napakagandang opportunity po ulit na ibinigay nyo. Ako po si Mayan Grace Lara from University of Makati. Ayan, muling nagbabalik para sa Anghel ng Masa. Willing na willing para sa mga katanungan, para sa kaalaman ng mga kapwa nating estudyante. Ako ang inyong katropa, Camille Soriano. At ako naman ang inyong katropang si Katropang Oyen. Ako po naman si Katropang Ron from University of Caloocan City. Ako naman po si Roderick Bagnes mula sa University of Caloocan City. Magandang tanghali mga katropa, Craig Mirabel ng St. Joseph's College. Yan, tayo lang. Magandang tanghali po mga katropa ko po, si Katropang Mau. Yan, kumpleto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sila po'y 7. 7 gatang. Yan ang ating mga audience ngayong araw na ito. And to answer the questions and to present to us about campus security, na kung kayo ay may katanungan, kayo po'y tumawag lamang sa landline 421-2590. Muli po natin uulitin, 421-2590. Kung kayo naman po'y walang landline at cellphone numbers lang, maaari po mag-text sa 0908-149-4960. Yan po. Wala na pong diliti ba? Atin na pong palakpakan. May palakpakan. Yan. Ang ating campus security expert, walang diliti ba kundi si Sir Enrico de Guzman. Woo! Di ba ba ganun yan? Magandang hapon, Mike. At pati namin kay Ate Tina na inip na ako sa kanyang pagbabalik. Parang may sisilig ka. At sa ating mga magigiting na mag-aaral, ako'y nagulat at marami tayong kasama ngayong hapon at nakatutuwa dahil sa tinig at tinig lamang makikita natin na sila handang-handa ng mga maging announcer sa ating hinaharap. At mukha yatang sa ating hinaharap. Mukha yatang may papalit na sa atin dito. At ang gagaling nilang magsalita. Actually, ang prediction ko dito, parang mini Corina Sanchez at mini, sino ba yung isa? Si? Karen Davila? Karen Davila oo. So, parang lalampasan pa tayo nito mga to. Pero mas maganda yung Kuya Rico. Mas maganda dahil alam mo naman, sa edad natin, kung tayo malalampasan, mas maigi, mas maganda, mas dadami ang magagaling, mas magagaling. Tama ka doon, Mike. Kumbaga, sa kasabihan, tayo ay pauwi na. Sila ay papunta pa lamang. Yun! Talaga Kuya Rico, nagpa-practice ka ng ng hosting capability mo, ha? Kaya ang payo ko sa kanila ay mag-ingat-ingat sa kanilang pagpunta at huwag magmamadali dahil baka tayo ay magkabungguan. Oo! Ano kaya ibig sabihin?
Yan. So, Kuya Rico, ito na nga, tayo'y pasokan na naman. At as far as I understand, yung iba ay next week na, Monday. At ang iba naman ay sa 27 pa, or on next Monday. 27 ba? June 16. Ha? Sige lang, sabihin mo lang dyan. Yung iba po, June 16 naman po. June 16. At yung iba, may narinig ako sa FEU yata, kailan? 25. Tapos sa inyo sa St. Joseph? 9. Sa, June 9 din yung iba. So, di ba, pasukan na. Eto na sila, ang mga estudyante. Kahapon lang, nanonood ako ng news, ang daming tumutumbang mga grade 6, grade 4, grade 5. Grade 3, nagtutumbahan. Parang ngayon, parang kanina, muntik na rin ako tumumba eh. Sa init. Umulan, pero uminit. Hindi ko malaman kung saan galing yung init. Napansin mo, Kuya Rico, Nakita ko. Is that safe? Is that secure? Do they have enough that they should need? Tama lang ba ang kanilang dala-dala pagpunta sa kanilang eskwelahan? Tama ba ang kapasidad ng eskwelahan ma-accommodate ang mga or yung mga itong mga estudyante natin na for sure because of climate change, maraming mga nangyayari, lalong-lalo na sa environment. Are we equipped enough in terms of dito sa classrooms? Ang balita ko Kuya Rico, may 60 to accommodate one classroom. Di ba? Siksikan nga sa MRT nga. Totoo yun, totoo. Sus Mariones, MRT lang. Kung magpasokan sa MRT, nagbabalyahan, kaliwat kanan, gano'n mo na. Napasakay ako ng MRT, sabi ko, ano ba ito? Sa laki kong taong ito parang baka makasakit ako Kasi pagka lumabang ka, mabibigla ka may mga babae. Tama yun, Mike, tama. Diba? And then, saan yan ang mga gagamitin nila? Siguro off-topic tayo ng kaunti kasi narinig ko dito sa balita na nasira na naman yung MRT. Yeah. Ginagamit yan ng estudyante papasok sa eskwelahan. So, paano na naman? So, I don't know how we're going to squeeze everything, Kuya Rico, no? Pero we'd like to take advantage. We'd like to take the opportunity of you being here. Katulad ng pagbisita sa amin ni Sir Martin Aguda, aabusuhin na namin kayo. Kasi kailangan ito ng mga estudyante, kailangan marinig nila ang tinig ng isang eksperto. Kailangan malaman nila mula sa taong may eksperyensya na nanggaling dito. Mula sa tao na ang pinaguhugutan ay kung ano ang nagkamali na at itinatama na. Di ba? Tama ba ako pagkabanggit ko doon, Sir Rico? Tama. Ako may natutuwa at nagaganap ang mga pangyayaring ito. Unang-una, hindi na tayo nag-iisa sa ating advokasya sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa paaralan. Nagtutulong-tulong na upang ipaabot sa lahat, mga mag-aaral man, mga magulang at yung mga nasa paaralan, kung paano pangangalagaan ang katiwasayan at kaligtasan ng ating mga mag-aaral. At pati na yung mga nagbibigay sa kanila ng edukasyon. Mabanggit ko lang, Mike, isang bagay na kinatutuwa ko na matagal na naming minimiti, sinasabi namin, ay yung paghahati-hati ng schedule ng pasukan. Yeah. Dahil may panahon na sabay-sabay ang pasukan kung kaya't siksikan ang mga mag-aaral sa kalsada, ang mga sasakyan sa kalsada, at pati na ang mga sasakyan ay napupuno to the point na halos nagkakasakitan na ang mga mag-aaral. Grabe yan, di ba? Yeah, kaya natutuwa ako na nahati-hati ang mga schedule. Maraming private schools ay magsisimula ng klase June 16. Kaya pag dumaan kayo sa Katipunan ngayon, matutuwa kayo. Maluwag pa sa Katipunan sa ngayon. Oo, totoo yan. Maluwag pa. Pero pagka lumapas ka na ng hapon, huwag ka nang dumaan. Yun lang. Uwian na. So Kuya Rico, atin ang umpisahan. Yeah. Kung maaari, para tayo makarami, ika nga, umpisahan na natin ang maaga ng makarami. Okay? Since the audience is here to listen and to ask the questions, please don't hold back. Kailangan namin marinig ang tinig ng kabataan. Kasi kayo ito. Kayo ang at stake dito. Pag kayo pumasok, buhay niyan. Okay? Tayo'y bibigyan na umpisa na ng ating guest niya si Kuya Rico. At may kanyang sasabihin ng para sa isang Alisto Eskwela. Kuya Rico, go ahead. Yun nga, isang programa ang aming binuo upang ipaabot sa inyo sa pamamagitan ng mga tips sa acronym na Alisto Eskwela. Ang aming ipaabot sa lahat ng mga nakikinig, partikular sa mga magulang, sa mga mag-aaral, at sa kanilang mga tagapagturo. So, umpisa natin sa letrang A ng Alisto. Alisto sa kapaligiran.
Okay, alerto sa kapaligiran sapagkat dito ang panganib ay natural na at likas na laging nakaamba sa atin. Kaya anumang pagkakataon, laging alerto ang ating mga sarili sa kung anuman ang maganap sa ating mga paligid. Lalo-lalo na may kinalaman sa ating pansariling kaligtasan. Letrang la, lagi tayong handa sa mga di inaasahang pangyayari. Anumang oras, may biglang magaganap. So, kailangan, alisto tayo dito. Okay? Handa tayo sa anumang mga magaganap na hindi inaasahan. Sa I. So, Kuya Rico, ano yung letter L? Laging handa sa mga di inaasahan. Okay, tapos yung letter A natin is alerto. Alisto. Okay. Go ahead, Kuya Rico. So, iwasan ang mga taong kahina-hinala at ang pagtungo sa mga pook na delikado. Iwasan. Iwasan. Huwag puntahan. Iwasan. Kasi isa na sa mga mag-aaral, sinasabi ko is, pagkatapos ng klase, may pumupunta sa mga mall. Hindi ko naman sinasabing lubos na delikado, pero mga hindi kinakailangang pagkakataon, pupunta to the point na na-expose ang mga mag-aaral sa kadelikaduhan. Okay? Sa kalsada, sa kapwa-tao, at kung hindi kinakailangan, huwag na lang pumunta pagkatapos ng klase. Sa letrang S, Sierra. Okay? Sikaping well-oriented sa mga kaparaanan ang ating mga mag-aaral. Okay? Dapat ay alam natin ang mga pamamaraan upang maiwasan ang mga kapahamakan na pwedeng maganap. Yung mga maaring hindi inaasahang pangyayari. Hindi lamang sa ating pansariling kaligtasan ng katawan, kundi pati na rin sa mga gamit natin. Dahil ano ba ang nagaganap minsan? Umuwi tayo, wala na ang ating mga gamit, especially yung mga tinatawag nating mga mahalaga o valuables. Meron tayong letrang ta. Sabihin ko lang sana yung mga valuables, mga naalala ko yung mga iPad nila, mga cellphone. Yun nga May nakita ako estudyante dito sa... Hindi ko na sabihin kung saan. May nakita ako estudyante, dala-dala niya, may iPad siya, may iPhone siya, Totoo. May cellphone pa siyang isa pa, na high-end din, na Android, tapos meron pa siyang isang cellphone, tapos may laptop pa siya. Sabi ko, yung mga kabataan naman ngayon, pairam naman isa. Ang daming dala. Ay nga, nabuhay si JB. May Android na, may Apple pa. Diba? So, baka lang kasi, yun yung nabanggit ni Sir. Kasi, meet siya eh. Meet siya. Huwag mo nang lagyan ng sarili mo ng meet siya. Kasi sasabog ka na eh. Di ba? Totoo yan. So, ikaw mismo ay isa ng explosive. Ikaw ang nagbibigay ng oportunidad yung sa mga would-be criminal. Correct. Pagiging explosive, you alone are a target. Easy to ka na. So, yun lang, Kuya Rico. Pasensya na. Yeah. Go ahead. Okay lang. Next letter po natin. Yung letter T natin, tango. Okay. So, tiyaking laging may bukas na pag-iisip ang ating mga mag-aaral. Saan man sila naroon? Nasa eskwelahan man sila o labas na ng eskwelahan. Sa mga di inaasahang pangyayari, yung presence of mind na tinatawag, huwag mawawala. Tiyaking lagi tayong kalmado. Kasi yung iba, nawawala na sa pag-iisip at kung ano na lang ang magawa, nagpapanik na sila. Yan ang sabi ko, don't panic. Yan ang isa sa mga lagi naming sinasabi. Maaaring ang pangyayari ay likhang tao o dulot ng tao o maaaring ito'y dulot ng kalikasan. Pwede kang abutin halimbawa ng lindol sa loob ng eskwelahan, pwede ka ring abutin sa labas ng eskwelahan. Kung napunta ka naman dahil may pangangailangan sa isang mall, pwede kang abutin ng lindol o sunog sa loob ng mall. So, dapat ay nandoon yung tinatawag na presence of mind. Kuya Rico. Yes. Nagpapasalamat po kami. Ngayon lamang ay nagbigay ng impormasyon ng ating kasamang si Kuya Martin Aguda na tinatawag ang lahat ng mga estudyante ng mga first aiders. Actually, lahat ng estudyante, ini-endorse na ngayon yung ating talakayan ngayon. Yeah. At he says hi. Magandang hapon, Martin. Yan. Balikan lang kayo ng compliment eh.
ikaw ang nangungulit. Ngayon, ikaw ang guest, siya naman ang nangungulit. Alam niyo, may tawag sa amin. Kami yung mga super friends ngayon. Yan. Magkakaibigan. Sama si Boss Martin Dinyo, Dinyo. ng BACC. Ayan, super friends. Okay. Ano na tayo, Kuya Rico? Let ng O. O na. O. Okay. Malapit na. Nalapit na tayo. Oras-oras ay laging handa sa mga komunikasyon. Okay? Lalo na sa panahon ng kagipitan. Ano man ang maganap na pwede tayong tumawag, uso naman ng mga cellphone. Lagi may bit-bit na cellphone. Doon natin gagamitin ang ating mga cellphone. Hindi sa loob ng klase. Dahil alam naman natin na regulated. Sa ibang eskwelahan, totally bawal. Okay? Pero sa mga ibang eskwelahan ay regulated. Kuya Rico, nung ikaw ba nasa eskwelahan na dati mong pinagsisilbihan, pwede ba natin banggitin? Pwede naman. Wala namang problema. Sa Lourdes, Lourdes School of Mandaluyong. marami akong nakukuha kasing impormasyon. Yung mga kaibigan ako na sabi, naging estudyante mo daw. Stricto ka daw. Tulad ni Mr. Ariel Sierra ng Confederate Security Agency. Magandang hapon, sir. Si Dakiwag. Yan, si Julius, Gilbert Kuya Dakiwag. Gilbert Dakiwag na talagang fan na fan. Yan, magandang hapon din, sir. NSD Security Agency. May singit ko. Yun ang kinatutuwa ko. Mga dati kong estudyante ngayon ay Tulad- ka-level ko na. Ang isang matindi dyan is si MMDA Chairman Francis Tolentino. Talagang balita ko talagang thanks na thanks sa'yo. Kasi magkatulong na kami sa pangangalaga sa kalsada. Kung sa'yo nga, sir, nung kayo ay nasa eskwelahan, pagka may mga cellphone bang nagdadala dyan sa loob ng campus sa Lourdes, napagbibigyan nyo ba? O pag napupunta sa disciplinary, ano ba ang role nyo dyan, sir? Sa aking panahon bilang head ng discipline office, lahat ng cellphone ay regulated. Regulated, meaning? So, may mo yun, meaning hindi nila pwedeng gamitin yon sa loob ng classroom sa oras ng klase at hindi rin nila pwedeng gamitin dahilan yon sa pagpunta sa comfort room. Pero pagka halimbawa break time, I allow them for the use. However, kailangan sila ay responsable dahil hindi namin magiging pananagutan kapag ka nawala ang kanilang mga cellphone. It is contained in the memo. Yun. They are strongly discouraged, only strongly discouraged. But if they cannot prevent, kung hindi nila maiwasan, kailangan gagamitin lamang iyon sa panahon sa oras ng mga breaks lamang. Tanungin natin sila, Camille, or kung sinong gustong sumagot dyan. Sa school nyo, paano yung regulation kasi college naman sa inyo, no? Pwede naman po, pero sa prof po kasi, merong mga parang house rules na bawal gumamit habang nasa room po talaga. Siyempre, pag klase po, kailangan tutok dun sa klase. Pero siyempre, bilang estudyante, may mga oras na pasaway na... Be simple. Ito kasi, Kuya Rico, pag college na, medyo maluwag-luwag na yan Hindi naman sa luwag na dahil pinababayaan, kinukonsinte, pero I think they practice discernment. Parang medyo kailangan, responsible ka na. Pag harap-harapan mo kung bastusin, nagte-text ka, nagtuturo ako, pasensyahan tayo. So, ikaw na mismo ay mag-a-adjust. Tama ba? Opo. Kasi minsan talagang sa college, merong hindi No, minsan mag-iisip ka, ano kayang eskwelahan pinanggalingan itong batang ito? Ba't walang ka-values ito? No? May gano'n. May mga nakikita ako, like, pareho naman tayong nagtuturo. Yes, Kaya Rico, totoo. sa college, pag ako yung nagtuturo, minsan talagang pagharapalan No, pasensya na po. At ito yung nagsasabi lang ng katotohanan. No? Hindi naman ang totoo. So pag nakita natin ang ating mga sarili, konting pino naman. No, balik tayo dun sa values. Dahil at the end of the day, tama ba, Kuya Rico? Yes. The values that you practice Pagpapahalagang pantao, values. ay ang value na sasalba rin sa'yo. Yes. So, di ba? Kasi, eto, siguro mag-share kami mula sa mga pabalik. Makikinig naman kami sa mga papunta. Sa mga pabalik, meron kasi kami tinatawag na what we did in the past has its habit of recurring pag pabalik na kami. Like yung binabanggit ko kanina, yung mga estudyante ni Kuya Rico, ngayon ay nagpapasalamat na sa kanya, ngayon ay bumabalik na sa kanya. Hindi ko sinasabi na may edad na si Kuya Rico. Mike, binubuko mo ako.
Hindi kasi mas estudyante ko sana sabihin ko, kaso parang alanganin naman. So, dapat sa'yo. Mike, wala pa silang nakikitang puti sa buho ko. Ang galing nung Tina na ginagawa. Kaya idol ko si Ate Tina. Yeah. So, kung sa inyo, sa amin kasi ganun. So, ang sharing siguro namin sa students now is the values that you show against one another is the thing that you're going to reap in the future. So, you are broadcasters, future broadcasters, journalists. Yes. Tama? So, meron kaming, yun yung sharing namin. Kayo, ano sharing niyo sa amin? Sa kabila, meron bang mga bagong mga nangyayari na pwede niyong i-share sa amin dahil pabalik na kami? Oh, kwento kayo, yung mga nasa likod. Yung mga nasa likod naman po. Oo. Ang broadcaster, hindi na tinatanong. Sumusunggab kagad ng mikropono. Wala? Turuan nga sila, Camille, May. Turuan. Itong mga junior broadcaster dito, junior katropa. Dapat maging miyembro kaya ng ABM. Ano yung ABM ko yun? Ayaw bitawan ng mic. Yun! Ako yung Ayaw presidente. bitawan Siya yung presidente, ako yung vice president. Sa inyo, ano bang nangyayari sa schools ninyo? Do you agree on certain value problems? Or you have other things na napapansin ninyo? Ano lang po kasi, personally po sa school namin sa As a student leader, Apo. yan, May. Ano po usually po kasi ang talagang kaming sa SSG, ang lagi namin seminar, parang pinaka-topic po namin. Yung, hindi po kami nag-ano ng values, ini-specify po namin sa word na discipline. Kasi po yun po yung, di ba meron po, kami po kasi yung pioneer ng ng K-12 curriculum po, for college, yung grade 11 tsaka grade 12. So, syempre po, iniisip namin, kapag sila pumasok ng, habang sila po ay labeled as high school pa lang, na di ba yun po ay bago mag-college, high school pa rin sila. Tinatawag po silang higher school ng UMAC. So inisip po namin na since high school pa lang sila, kailangan ma-intact sa isip nila yung word na discipline. Hindi po kami nagsasabi ng values kasi sila, ang tendency po sa kanila, based po sa namin, pag-aaral. Ang nangyayari sa kanila, sa sobrang lawak ng word na values, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Hindi nila alam saan sila mag-uumpisa. Kaya ang pinakalagi namin tinatanim sa isip nila yung word na discipline. Pagkatapos mo pag-graduate mo dyan, tumawag ka sa akin. Pinirate ka agad. Hindi kasi advocate kasi kami ng values. The approach of security that we practice, or probably me, okay, do you agree, Kuya Rico? Yes. Is values-oriented. Kasi to secure something, hindi pa pwede puro muscle. Totoo. You must use your brain, and you must use your values, your compassion, your humanitarian position. Tama siya? Palagi kong itinuturo, paglilingkod na may puso. Yun. Kasi madalas dyan, wala talagang pera. Yeah. Tulad ng mga nangyayari ngayon. Totoo yan. Wala, abonado ka pa. Diba? Kailangan may passion po talaga. In the absence, let that spark not burn out. Not burn out. Yan. So, kay May, nakikita natin yan. No, sir? Yeah. So, kitang-kita sa mga mata nila. Oo, kasi student leader to, sir, eh. At ako'y naniniwala na wala sila dito kung wala sa puso nila ang paglilingkod. Yun. So, Kuya Rico, so yun po ang ating alisto. Correct, Yeah. Kuya Rico? So, before we move on to our next topic, which is eskwela, yung acronym na eskwela naman, dahil ito medyo mahaba, kailangan pukpukan tayo rito, no? Tayo muna yung magpapakilala ng ating istasyon. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, informasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ang oras 2:35. Katropa Radio, DWDD. Pampina, idol kita. I love you. Talaga naman, I love you nga ulit. Sige na, paulit-ulit.
I love you, love you, love you. I love you too, Pauline. Meaning, I love you all. Ayan, medyo pumipiyok-piyok pa. Ayan, ganun ko kayo kamahal. Tayo muli ay sinasamahan ng no other than the campus man, the expert in campus security, Mr. Enrico de Guzman. At tayo ay sinasamahan din ng mga estudyante na nanggaling sa University of Makati, St. Joseph College, and the University of Caloocan. Meron ba ako na-miss? Tama yung tatlong eskwela, no? Yan, represented tayo, sir, ng three schools. Gumaganda nga, gumaganda Parang lalo. conference to, sir. Yeah, naging conference, oh. Abot kamay ko lang ang audience, eh. Meron na tayong mini summit. Yan, ito yung mini summit na, of course, talking about summit or talking about Congress. Malapit-lapit na tayo. The Safety Organization of the Philippines is working out a safety and security Summit. Convention. Yeah. Yan, that will be happening on July 24-25 at the MCU. Yeah. MCU. Ano ba 'yan? Sa Caloocan. University. Ano ba ibig sabihin ng MCU? Manila Central University. Yeah, Manila Central University. Kasi baka magkamali ako. Manila Central University. Yes, balita ko, ang ganda-ganda lang ng venue. So, we urge everyone, students alike, to be there, student leaders alike, to be part of this school safety activity or summit. Or Siguro bibigyan natin sila ng discount pag sila isasali. Ayoko mag-comment. baka pagalitan lang sa soap. Baka mamaya. Sabi ko naman siguro, nakikinig si Jelay ngayon eh. Kaya binabanggit ko. Lahat ng mga kasama namin sa Safety Organization of the Philippines. Okay, so sige, tuloy gusto ko lang dinawin yung kanina, no? Napasok namin lang yung cellphone kasi isa yan sa napakahalaga na binibigyan proteksyon ng eskwelahan kahit na regulated yan. Hindi lahat ng eskwelahan ay regulated. May mga eskwelahan talagang totally bawal. Oo. Kaya doon sa isang eskwelahan nakakakita ng mga cellphone sa basurahan eh. Dahil sa takot na mahuli ay itinatapon sa basurahan, doon itinatago. Nababalikan, unfortunately, sa halip na babalikan, nawawala. May mga kwentong ganyan. Kaya hindi ko nila lahat dahil ang sabi ko, nung panahon ko ay that's how I give protection to the cell phones of the students. Hindi ko pinahihintulutan open use, pero hindi ko naman pinagbabawalan. I am not too close on that because I believe in the power of communication and the relevance of communication. See, text na, tulad na speaking about communication, nagpapahay of course ang ating mga kasamahan na si Alvin Matabang, Jonathan Sia, si Sir Romel Manuong, at si Sir Dino. Kuya Rico, sino yun sa'yo dyan? Nagpapabate. Naku, marami to. Sabihin na natin yan. Sige. Unang-una nakikinig na pala sa atin ngayon si Mayor Paeng Diaz at ang kanyang Vice Mayor, si Tina Diaz. Hello, Mayor, Vice Mayor. Siyempre, regular na nakikinig si Rafael Yael de Guzman at ang kanyang nanay Sally. At saka ngayon, si Ate Cheryl, sumasama na rin. Hello. Kamakailan lamang nagpunta tayo, Mike, di ba? Kay Karen de Guzman ng Pork Food Bar at yung I Love My Milk Tea, yung pagkasarap-sarap ng milk tea nila. Ang milk tea dyan. Yeah. Sana meron pang isa. And then, may nadagdag na tayo. May nadagdag na tayong fan ngayon. Si Ma'am Jenny ng Cafe France sa C5. Oo na nga. Yeah. Kaya siguro, na pagkakabanggit na to, siguradong nakikinig sila dahil itinext ako kanina eh. And then, lahat ng nakikinig sa Valerio Street, Dulong Bayan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon at atin na rin binabati si General Aglipay at si Ma'am Emily, Ma'am Maui Aglipay at si Ma'am Mildred Templo at si General Emiliano Templo. Sirs, Ma'am, magandang hapon po. Of course, thank you for joining us, lalo na kay Sir Boy Aison ng Commander Security Group. Magandang hapon. Tuloy-tuloy lang, sir, sa CSSP. Yan ang kagandahan ng ginagawa nila ngayon. Sa lahat ng technical, Dexter Orata, Ma'am Beth Taniete, PFC Angel Cruz, Leonor Tanap, Ronald Angeles Mase, and also our station manager, Major Michael Aquino, and General Gan. Magandang hapon po. Thank you very much sa opportunity dito sa Anghel na Masa. Siyempre, sa bawat patak, kalusugan, kabuhayan ng katapat. Quantum In Plus, maaaring tumawag sa 409-4095. Hanapin lamang si Ma'am Ses. Muli, sa bawat patak, kalusugan, kabuhayan ang katapat. Quantum In Plus, maaaring tumawag sa 409-4095. Yan.
that in the way, out of the way, we can now go ahead with alisto at mahaba-haba yan. Yeah. Hindi pala alisto, eskwela. Eskwela na pala dun sa acronym ni Sir Rico. Go ahead, Kuya Rico. So, kanina nga, binanggit ko yung lagi tayong handa sa ating komunikasyon. In a way, lagi tayong may cellphone. So, tangayin na rin natin yung mga contact numbers ng mga unang-unang taong inaasahan natin na dadalo sa atin sa oras ng pangangailangan. And then, dala natin din yung contact number ng mga police, PNP hotline, hanggat maaari. And then, kung hindi natin makakontak, may alternatibo pa tayo, yung mga personalidad sa eskwelahan. Yun ang isa sa mga dapat nating laging bitbit sa ating mga gamit. Ngayon, ang tanong is, paano kung bata pa? Kuya Rico, baka magalit sa akin. Batiin ko si Cara Nikita. Sorry sorry po at nakalimutan ko. Ay, Miss Cara. O paano nga, Kuya Rico? Yun nga, yung mga bata, paano yung mga batang maliliit? Kasi may mga nababalitaan tayo na naliligaw. Nakakalabas dahil siguro sa kaluwagan ng mga gwardiya, nakakalabas at kung saan nakakarating at hindi alam kung paano pabalik sa eskwelahan at pag-uwi. Paano na nga ba ang mga mangyayari yun? Delikado rin naman na ilagay, yun ang sinasabi ko, delikado rin na ilagay sa mga ID ng mga bata ang data ng kanilang mga magulang, ng kanilang bahay at ang kanilang mga telepono. Siguro, sanayin ng mga bata na buklat-buklatin ang kanilang mga gamit at doon ilagay itong mga data na sinasabi ko just in case na magkaroon ng pagkakataon na mawala itong mga batang ito. Pati na yung mga batang sumasakay sa school bus, idadagdag ko naman kasi may mga batang maliliit. Naku, ibang issue na naman yan, Kuya Rico. Pagdating sa school bus, napakalawak na pag-uusap yan. May mga bata na nasasakay sa hindi nila school bus. Kaya payo ko sa mga driver, conductor, kilalaning maigi ang kanilang mga pasahero. Meron ako isang insidente ng estudyante ay taga Mandaluyong, nakarating ng Taguig. Yes. Grade 1. Yan ay isa. Kaya, madalas yan mangyari. Yun nga, kung ang bata ay na-train na mayroong communication, pwedeng tumawag sa kanilang mga magulang kung sino man ang kanilang mga naging ang nakatagpo sa kanila o nakasama. Now, sa eskwela, pumunta tayo. Letter I, indigo. Iwasan natin yung mga pagtawid sa mga kalsada na hindi naman dapat tawiran. Use the pedestrian lane. Yun lagi ang sinasabi. Kasi ang daming insidente na may nasagasaan dahil sa pakikipagpatintero sa mga sasakyan. Tama. Hindi lahat ay may pribadong sasakyan, hindi lahat ay may naka-school bus, may mga estudyante tayo na tumatawid. Okay? So, yun ang isa sa sinasabi ko sa letter I. Sa letter A, sa letter S, dun sa eskwela, kung po pwede lang, nag-iisa tayo, sumabay tayo sa ating mga mapagkakatiwalaang tao. Hindi yung ipahahamak tayo. Kasi nakapanood ako sa TV, may kasabay siyang palagi sa pagpasok, yung kasabay pala niya, ibantay sa lakay. Kaya ako sinasabi, values-based. Yes. Kasi it's the people that we grow up with, we walk with, we eat with, we grow up with, that are, nandun yung tiwala natin. So, kinakailangan, nakakalungkot mang isipin na kailangan palagi ka nag-iisip na wala kang pwede pagkatiwalaan talaga Pero, halungkot. Pero dapat nandun yung value space. So, kilala mo yung lagi mong kasabay dapat. Yun ang, yung bang body-body system, kung ikaw ay nagko-commute, hanggat maaari, may kasama ka. Lalo na pag umuwi ng gabi. Bakit naman po? Ay, ganun talaga Palaging may kasama sa gabi na naglalakad. Kasi, Bakit naman po? katulad nung naging isang insidente sa Laguna, sa UP Los Baños, mag-isa lang iyan, ay walang kasama, tinangay ng kung sino, dinala sa kung saan. Ayan Pagkatapos ay ginaasa and then pinatay. Okay, that was an kidding issue. Kidding aside. Yun Totoo yan. Kasi yun alam naman siguro nila yung mga nangyayari. Hindi na natin ikaila, no? Yes. UP Los Baños. Naging diskusyon Diba? yan kung saan naging didiscuss Mahabang namin talakayan yan. sa, I think, isa sa mga programa ng isang TV network kung saan ako nag-guest, kasama yung isang dating senador. Nung nagturo lang kayo sa UP Los Baños, nung nagpa-seminar sila regarding UP LB ko, bantay ko. Yes. Diba? Binigay sa akin isang katanungan yan kung hanggang saan ang responsibilidad ng UP Los Baños sa pangangalaga sa kanilang mga mag-aaral. Speaking about that, siguro, bigyan na rin natin yung oportunidad sa mga nakikinig sa atin. Kung gusto nyo pong kunin si Kuya Rico or ang LaGuardia News group sa mag-seminar po sa inyo or mag-conduct po ng isang conference or summit sa mga eskwelahan ninyo, please do not hesitate to call us at 0908-149-4960.
Yan. Tawagan po lamang kami. O kaya, kontakin po lamang ang aming email address sa laguardia_publishing@yahoo.com.ph. Subukan nga natin, testingin natin para magkaalaman. Yun na yung testing. Nasa na tayong letra, Kuya Rico? Nasa letrang ka na tayo. Letrang ka. Baka bukas niya, nasa yumak na tayo. Makinig ha. At baka mamaya, yung student government ng UMAC, bigla na lang imbitahan kami, nakakahiya naman at hindi kami tatanggi. Huwag kang kabahan, may mga alalay ako. Okay, tropa. Kaya nga tayo na dito sa katropa Actually, katropa natin na nandyan sa UMAC si Mr. Emerico Cruz at kilala yata. Actually, Kuya Rico de Guzman is also the president of the Campus Security Management Association of the Philippines. So, yun yung grupo na sinusuportahan ng LaGuardia News, LaGuardia Publishing, under the presidency and leadership of Sir Enrico de Guzman. Iikot po yan ng buong Pilipinas. Kung mas maganda, itong mangyayaring seminar na isang magandang activity sa isang magandang eskwelahan sana ay matuloy by next month, no, Kuya Rico? Yes. So let's invite them also. We'll announce it at this program kapag ano na po yung final date. And final na yung aming gagawin. I-announce namin dito. Napakagandang incidentally nga pala, yes, Mike, go ahead. this coming Friday, magiging panauhin ako ng PNP, NCRPO, sa kanilang gagawing dialogue na sa kanilang balik eskwela program. Yan. That's in Camp Bagong Diwa. Huwag po kayong matatakot. Ang aming pong speaker, dahil dun sa activity na yon ay dadamputin sa kanilang Pasig. Dun po sa Pasig Catholic, huwag po kayong magugulat at may susundo pong isang mobile kay Sir Rico. Dadalhin lang po siya sa Bikutan para po mag-conduct ng seminar. Hindi po para ikulong. Sa Camp Bagong Diwa. Go ahead, Rico. Nasa letang ka na tayo, no, ng eskwela. Kailangang maging payak o simple sa pagkilos, pagsasalita, o pagbibitbit ng gamit ang mga mag-aaral. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, huwag niyong bigyan ng oportunidad o pagkakataon ang mga would-be offenders o would-be criminals. Kasi kadalasan, yung mga inilalabas natin, yun ang kanilang tinititigan, kung pwede bang kunin o hindi. Pag luma yan, baka ipalunok pa sa inyo. Ang tinatarget nila ay bago, yung mga bago. Okay? Next, siguro yung susunod sa W, walang magpapahamak, isaisip natin, walang mapapahamak kung may iba yung pag-iingat. Bakit naman po? Talagang ganoon. Kailangan huwag mo nang pahabain, Ronald. Maikli lang And then, talaga si Ronald. meron tayong letter B, pinaiksi na natin yung salitang everyday. Everyday, bawat araw, ay isang panibagong pag-iingat. Okay? Kung naging ligtas man tayo kahapon, hindi nangangahulugan, hindi na tayo mag-iingat ngayon. Ronald, pag may tinanong ka kay Sir Rico, sasagutin talaga niya. Letang la. Okay. Kasi bibigyan natin sila ng 5 minutes to interact. So, laging isa-isip na ang kaligtasan ninyo ay pananagutan nyo. Lalong-lalo na kung kayo ay nasa labas. Pero pagdating sa loob, joint undertakings ang inyong safety and security. Pero kasama kayo doon. Hindi puro kaming mga nasa security. Okay? At huli, ang letang A ng eskwela. Sabi nila, Kuya Rico, total nasa huli tayo. Yes. Sabi nila, bakit ba ang security guard ninyo masyadong laksitibo? Hindi marunong magbantay. Maraming magulo dito. Ano ba kayo? May mga gano'n na magsalita no? Yung mga akala mo, guard, ano ka ba? Hindi ka nagtatrabaho. Sabing gano'n. Nakakagulat naman. Di ba parang, excuse me po. Sorry. Kailangan po, sama-sama po tayo. Yung pong nangyayari sa inyo, tulungan nyo po kami nang matulungan namin kayo. Di ba dapat gano'n? Ang pangunahing pangangalaga ay nasa aming mga security. Ngunit nasa inyo naman ang pagtulong upang maging tagumpay ang aming sistema sa pagbibigay ng seguridad sa eskwelahan. Kuya Rico, pakiulit nga. Magandang tempo yan Hindi, magandang portion yan. Ang aming katungkulan, ang pangunahing pagbibigay ng seguridad ay nasa amin. Ngunit anumang sistema ng pangangalaga ng kaligtasan ninyo ay magiging matagumpay lamang kung kayo ay makikiisa sa amin. You see what I see? No ID, no entry. No ID, no entry. Como Espanyol. Ayaw papasukin. Anong gagawin? Senyorito, senyorita. Okay? Kasi may ganyan di ba?
Pag hindi mo Nagagalit nadala eh. yung ID mo, be responsible. Yes. Di ba? Okay, dito, Kuya Rico, siguro, hingin tayo ng tulong sa mga student organizations. Kasi yan ang katuwang namin eh. Hindi, paminsan, ang 50 anyos ay hindi naiintindihan ng 18 anyos. So, may sadyang katotohanan dyan, ano? Paminsan, ang crush namin ay hindi nyo crush. Ang crush namin Nova Villa, Rosa Rosal. Pero ang crush ninyo ay Daniel Padilla. Di ba? May mga ganon eh. No? So in psychological understanding, okay, Maslow's hierarchy of needs tayo. Pakiunawa na lang na kayo ang better to relate, to tell the kids, to tell the students, the things that they need to understand, and we will help you implement them. So, katuwang yan partnership talaga. And last but not the least, Yung ba yung tinatawag na generation charge? Generation gap? last but not the least, Kuya Rico, Pinakahuli natin yung letrang A. Ang paaralan ay pook ng kaligtasan para sa lahat ng mga mag-aaral. Ngunit pinaalala ko lang sa lahat na walang 100% absolute security. Okay? Walang kasiguraduhan ng 100% security. there is no 100% security. Pero lahat ay gagawin upang matiyak ang inyong kaligtasan. Oh. Pero ang aksidente ay laging nakatanaw sa Okay, with that on the floor and all of the understanding on the acronym Alisto Eskwela as had been laid down on the table, ano kaya ang reaksyon ng ating mga estudyante? Katanggap-tanggap ba? Kaganda-ganda ba? Ito ba'y kaakit-akit na intindihan at maaari bang maging handa ang mga papasok ngayon? Bigyan natin ng overview. Hingan natin ng feedback ang ating mga kasama na estudyante. Ano ang masasabi nyo dito sa na-share ni Kuya Rico? You have 4 minutes. Ayun po, sir, Parang Kuya debate, no? Kuya You have 4 Rico, minutes. opo. Thank you po dun sa, kahit mahaba po, naintindihan naman po siguro ng mga kabataan po yung mga sinabi po ninyo. Ayun po, kailangan lang po talaga yung alisto rin po talaga sila eh. Minsan po yung mga bata po kasi, katulad namin, at pumasok, at makita ng barkada, kaibigan, hindi nila napapansin yung paligid nila na nandiyan na yung mga panganib, mga ganun, sir. Yun lang, parang maganda siya na ituro sa bawat estudyante na kailangan binibigay naman sa kanila yung gusto nila, nandun yung cellphone, nandun yung gadget, gamitin lang sa tama. Salamat. Ayun, Naunawaan. Next. Well, ayan, syempre totoo naman po, katulad din nung nabanggit kasi namin kahapon. Well, Anghel ng Masa and LaGuardia News inspired po kasi yung aming usapan kahapon sa programa ng Junior Katropa, which is Campus Security din po. Thank you, thank you. Ayan po, kailangan naman kasi hindi natin laging idepende sa security guard. Yung kaligtasan nating lahat. Kasi tayo naman Yun naman pala eh. Sorry Tamang-tama Carried away yan. lang ako. Ayan. Kasi syempre, bilang hindi man po purely kabataan lang, pero lahat po ng tao, lahat tayo, bata ka man o matanda, ikaw din yung maglalagay na sa sarili mo. Of course, Camille, hindi naman natin sinasabi na ang trabaho pa rin ng kagwardyahan ay mababawasan. Yes. Ngunit, yun ay aspeto lamang nung cooperation between the two. Partnership, Apo. ika nga. Ang tawag ni Sir Martin Aguda dyan is collaboration. Yeah. Apo, ayun nga kasi, hindi naman laging may security guard sa likod mo para bantayan ka kung merong masamang loob na palapit sa'yo o may mangyayaring masama kasi ikaw mismo kailangan alam mo na ingatan yung sarili mo. Yun po, maraming salamat po sa mga paalalang niyo yung binigay sa amin. Yun si Sarko. Salamat The po. principal implementers will be the security. However, the secondary implementers will be those being secured. Kayo yun. Kayo Apo. yung sinisecure. Ayan, salamat po. Congratulations to Sir Ben Tango on discussion of asset protection, I think with the Philippine National Police and other personnel of, hindi ko na alam to, naiya yata ito, but then again, congratulations sir for an activity well done. Yes, Mai. At yun po, maraming salamat po sa mga advice, mga payo po na talaga naman po dapat itumanim sa aming isipan po. Sa jabang mga payo, Mai, estudyante. or how is it going to be taken by our students? How do you think? As a student leader, ano ang nakikita mo? Please, we really need your feedback on this. For me po kasi Sir Mike tsaka Sir Rico po ang mahirap po kasi hindi natin masasabi kung ano yung
interpretation po nila sa mga nabanggit po nating mga mga dapat gawin at dapat pong iwasan. Pero ako po siguro bilang student leader, kailangan po sa UMAC po kasi ang ginagawa po namin para mas madaling intindihin nila, ginagawa po namin sa form ng yung parang artistic, in form of minsan po kami tarpaulins, ganyan po kami, yung catchy po sa mata, ganun po yung ginagawa namin. Opo, kasi yung ang point po kasi dyan kapag minsan kasi ang tao, minsan usually mga kabataan po, pag nakita niyang parang boring to, hindi niya nababasahin. Pero at least kahit makulay siya, o di kaya kahit may mga ibang mga parang konting mga joke, o di kaya mga animation ng mga nakakatuwa, nababasa po nila. So, ganun po yung ginagawa namin sa UMAC. Kasi kagaya po sa mga rules, meron pong kunyari proper dress code, ganyan, yung mga dapat didalhin, bawal suotin, yung kailangan gawin ng mga gwardiya, mga estudyante. Ginagawa pa namin may mga sample po na tao na gano'n. At pati sa orientation, yung mga nagsasalita sa harap, para huwag tulugan, dapat resourceful sila. Tama po. Dapat may mga kung ano-anong may mga pahapyaw na mga biro, pero biro po talaga naman, kahit in the form of joke, may dating po. May katotohanan. Ganun po yung ginagawa po namin. Galing. So, siguro, we will challenge the student body, student organizations, the future student leaders of majority of the schools, campuses, universities in the country. Siguro, Kuya Rico, magandang topic ito na ating i-challenge doon sa Security and Safety School Safety Security and Safety Convention. No, please come. Invite your co-leaders. Yes, sir. Kung kinakailangan sagutin nila gwardiya yun, it's a good thing kasi we need. This is the time to get the students involved with all of the things that are happening, crimes that are left and right, abuse on certain levels. I hate to see another person lying down on the floor or on the ground, on the grass, and not wearing anything just because of a news report na na-rape. Pangit eh. Hindi lang pangit. Masakit sa puso. May anak akong babae. I have a daughter, it's 20 years old. Ayokong wag naman, di ba? I mean, so inikayat natin ang lahat. Bago niyan, siyempre malaking bagay kung lahat ng ating nalaman ngayon ay sisigundahan natin ng isang pagdarasal. Kasi at the end of the day, if we do not trust Him, who else can we trust? Okay? Please join me in this short prayer. Heavenly Father, I call on you right now in a special way. It is through your power that I was created. Every breath I take, every morning I wake, and every moment of every hour I live under your power. Father, I ask you now to touch me with that same power, for if you created me from nothing, you can certainly recreate me. Fill me with the healing power of your Spirit. Cast out anything that should not be in me. Mend what is broken. Root out any unproductive cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let the warmth of your healing love pass through my body to make new any unhealthy areas so that my body will function the way you created it to function. And Father, restore me to full health in mind and body so that I may serve you the rest of my life. I ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Personal kong paniniwala, debosyon na kompleto na. Jesus help me. Thank you for all. Sabay-sabay po tayo ngayon humingi ng kanya-kanyang prayer request. Ngayon na. Saint Peregrine, pray for us. Lalakas at gagaling ang lahat ng may sakit sa minutong ito. Jesus help me. Thank you for all. Saint Peregrine, pray for us. Dadami sa sobra ang mga nakinig sa mga paalala ng security and safety sa araw na ito. Jesus help me. Thank you for all. Saint Peregrine, pray for us. Loobin po ninyo ang lahat ng humingi ng kanya-kanyang prayer request. Ngayon din, bigyan daan, kaparaanan at pagpatotoo. Jesus help me. Thank you for all. Para po sa inyong special prayer petitions, maaari pong tumawag sa Saint Peregrine with telephone number 851-1610. Hanapin lamang po Mama Ching Jimenez, JJ Jimenez, or si Tita Eddie para po sa inyong special prayer request. Of course, thank you, Kuya Rico. Thank you very much for giving us that inspiring acronym na palagi pong matatandaan. Naway palaging tandaan ng ating mga estudyante, kabataan at lahat ng nakinig ng Anghel ng Masa. On your end, Kuya Rico, please, you have the floor.
Panawagan lang sa mga eskwelahan na isang mahigpit na hamon ang pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga mag-aaral. Pero kasama dito lagi ang mga tagapagbigay ng edukasyon dito sa ating mga mag-aaral na ito. Kung kaya yakapin natin ang isang advokasya, yakapin natin ang isang katotohanan na ang kaligtasan ng lahat sa paaralan ay responsibilidad ng bawat isa. Thank you, Kuya Rico. For the students, please. At ayun po, maraming salamat po sa mga binigay niyo po sa amin na talaga naman po dapat kami mismo mga nakarinig at mga nandito sa studio ay kami po yung mga una para mas spread po itong mga pinagbabawal o dapat iwasan po talaga nating mga estudyante. Maraming pasalamat po sa napakagandang opportunity po na isinama niyo po kami ulit sa inyong programa ni Ma'am Tina at saka niyo po ni Sir Mike po dito sa Anghel ng Masa. Guys, 3 schools, you are now reminded. Alisto Eskwela. Ako po muli ang inyong lingkod, Michael Datuin, na palagi pong nagpapaalala sa ating lahat na security is everybody's responsibility. Sa ngalan ng ating Anghel ng Masa, tayo po'y magkita-kita muli sa Biyernes, Ma'am Tina Shotwell Clemente. Hanggang sa susunod, mabuhay Pilipinas! Palakpakan naman po dyan! Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. Thank you. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz DWWD Katropa Radio. Iba tayo ang oras alas 3:02 ng hapon. News and information on DWWD 1134 kHz. Ngayon na! Marami ng